Tawagin niyo na lang po akong Cardo. Nangyari ang karanasan ko po na ito, mga 2 dekada na po ang nakakaraan. Noon po, hindi po normal ang trabaho ko. Sa totoo niyan, maraming tumatawa sa trabaho ko, pero sa trabaho ko na ito, malaki po ang kinikita ko. Dahil may mga nagbabayad po sa aking malalaking tao para lang mag-imbestiga, maresolba ang mga problemang gusto po nilang mabigyan ng kasagutan. Isa po akong paranormal investigator noon. Bata pa lang ako, nakakakita na ako ng multo. Kaya hanggang sa tumanda po ako, unti-unti kong pinag-aralan ang mga espiritu, kaluluwa, multo, demonyo, at kung ano-ano pa. Marami akong nakilalang mga pare, nabasang mga lumang libro, mga nakilalang mga tao na may kapangyarihan sa kaliwa at kanan. At unti-unti, sa tagal ng panahon, marami akong natutunan pagdating sa mga ganoong klaseng nilalang. Hanggang sa dumating na nga po ang panahon na yung mga kasong nire-resolve ko, ginagawa ko pong storya. At binibenta ko po yun sa mga mayayamang tao. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang mga bansa. Binibili po nila ang mga kwento ko, ang mga karanasan ko, at isa sa publiko po nila sa ngalan po ng entertainment. Sa totoo niyan, hindi naging madali ang buhay ko sa pagiging paranormal expert. Makailang beses din kasing nalagay sa alanganin ng buhay ko noon. Hindi rin madali ang mga pinag-aralan ko, mga pagsasanay, mga sinakripisyo. Pero ganun pa man, malaki ang kitaan sa larangan na ito. Basta kilala mo yung mga matitinong magbayad. Marami kang mga kontak. Marami kang mga kapit sa industriya. Hanggang isang araw noon, tumawag yung isa sa mga kontak ko from US. Meron daw silang nakuhang impormasyon na sa isa sa mga liblib na kagubatan ng Cavite, meron daw di o manong isang liblib na puntod na talagang magandang pagkuhanan ng kwento. Kailangan daw kasi ng storya noon kasi wala daw mapagkunan. Kaya nagpadala kaagad sila ng bayad noon sa akin. $1 pa nga eh. Ako naman, swerte't wala akong trabaho noon. At pera na ang lumalapit kaya trabaho na kaagad. Mula po Muntinlupa, nagpunta po ako ng Cavite. Sa may Ternate, Cavite. Noong mga time po na ito, liblib pa po na lugar ang parte na iyon ng Cavite. Actually, yung Cavite nga niyan, hindi pa po masyadong established kumpara ngayon. Halos dekada 90 pa lang po kasi nito. Mali pala ako. Hindi pala 2 dekada ang nakakaraan. Mahigit 3 dekada na po. So heto na nga. Gamit po ang motorsiklo ko. Nagpunta na nga po ako doon. At sa pagdating ko sa kagubatan na iyon, isa lang ang masasabi ko. Kakaiba ang pakiramdam ng paligid. May mabigat na kung ano ang namamalagi doon sa kagubatan. Napangiti naman ako. Isa kasi yung malaking senyales na hindi palpak ang trabaho ko. Siyempre naghahanap nga ako ng engkwentro, di ba? Dala-dala ko pa noon ang isang camera ko noon na noong mga panahon na iyon, siyempre high-tech po. Pero sa panahon na ito, talagang masasabi mong pang dinosaur talaga. Malaki kasi ito eh. Tapos binabalahan mo pa. Anyway, heto na nga. Sa pagpasok ko po doon, naka-on na po kaagad ang camera ko. Kumpleto naman yung impormasyon na binigay sa akin ng kontak ko noon. Yung mapa, yung direksyon, at mga detalye tungkol doon sa puntod na pupuntahan ko. Yung puntod daw na iyon, 1970s pa nakatira. At isa sa mga mayayamang tao ng Cavite noon. Kaso, may nangyari daw masama doon sa lalaking iyon. Kaya ito napatay at nadala doon. Ang sabi-sabi sa kwento, si Don Rafael daw, mapagbigay daw itong tao, matulungin sa mga nangangailangan. Kaso isang araw, nagbago raw ang tao na ito. Naging masama raw ito, hindi naging mapagbigay. Bagkos nananakit pa raw ng mga kasamahan niya. Yung isang araw anak niya, nagulpi nga raw niya,
na dati raw ay hindi ginagawa. Dahil doon natakot daw ang mga tao sa kanya, pati yung mag-anak niya. Dahil po doon, nilayuan daw siya ng sarili niyang pamilya. Mula doon noon ay naging mag-isa na ang Don, hanggang sa napansin ng araw ng mga tao sa paligid niya na nag-iba ng araw talaga yung ugali at galawan nitong mayamang Don. Isang araw-araw noon, nakita raw nila itong nagbago ng anyo, naging isang nakakatakot na nilalang. Dahil doon nagtulong-tulong ang tao doon sa lugar nila. Sa pangunguna yun syempre ng pamilya lang doon ang may bahay nito, kasi ayaw niyang makitang ganoon ang nangyayari sa asawa niya. Ang suspetsya raw nila, sinaniba ng kung anumang maligno ang Don, kaya raw nagkakaganoon. Tinipon daw ng mga tao ang Don. Nagwawala nga raw ito, nagbabago ang itsura. Sa tulong ng mga matatandang babaylan, nagawa raw nilang ikulong sa isang malaking kahon itong si Don. Inerosyonan hanggang sa pinatulog daw ito. Hindi raw nila alam ang gagawin noon. Hanggang sa nakapagdesisyon na lang daw po ang may bahay ng Don. Para daw hindi na makapanakit at makapanggulo ang mayamang Don, iliping na lamang daw ito ng buhay. At doon na nga siya inlibing sa puntod na pupuntahan ko noong araw na iyon. Sa totoo niyan, huli ko na lang dinabasa ang buong istoryang binigay sa akin ng mga konta ko. Nangilabot nga ako sa totoo lang. Kasi ang gusto nilang gawin ko, hukayin ko raw ito. Tapos videohan ko raw. Ang problema ko pa noon, mag-isa lang ako noon. Siyempre bukod sa nakakapagod, maraming trabaho. Pero wala naman akong pagpipilian. Bayad na ako at kailangan ko din ng output. Makalipas po ang ilang oras na paglalakad, narating ko na rin po ang kinalalagyan ng puntod sa gitna ng gubat. Nagkandaligaw-ligaw ako sa totoo lang, pero nakarating na rin ako sa wakas. Sa totoo niyan, sa dami ng haunted na lugar na napuntahan ko, yun ang lugar na talagang nagbigay ng kilabot at takot sa akin. Hindi ako makahinga, tapos parang may kuryente sa paligid. Ibang-iba na rin yung pakiramdam ko noon. Sa totoo niya, nagdadalawang isip na nga ako noon. Itutuloy ko pa ba? Para kasing napakadelikado ng misyon ko na iyon. Pero ganun pa man, susubukan ko na lang kako. Purong kapatagan po ang nasa paligid noon. At wala ni anong dahon, halaman, puno ang nasa paligid po ng puntod. Meron lang doon isang lapida na walang pangalan, walang nakaukit, bagkus isang simbolo lamang na merong mata na may trianggulo. Ibinaba ko naman ang gamit ko. Kinuha ko ang pala kong baon. Tapos, sinimulan ko na nga pong hukayin ang lupa sa tapat ng nicho. At sa totoo lang, hingal na hingal ako habang ginagawa yon. Hindi ako makahinga. Tapos pagod na pagod din ako. Para bang kay bigat ng pinapala ko. Siguro mga nakasampung pala pa lamang po ako noon, pero pagod na pagod po ako. Hanggang sa maya-maya, habang hinihingal at nagpapahinga, bigla akong natumba nang makaramdam na matinding sakit ng ulo. Huwag mong ituloy ang pinabalak mo. Kapag nabuhay ako, mamamatay ka. Mamamatay ang maraming tao. Paulit-ulit ko yang nadidinig sa isipan ko. Maya-maya po, bigla pong yumanig ang paligid. Partikular, doon sa ilalim ng lupang hinuhukay ko. Paulit-ulit kong nadidinig ang tinig na huwag ko raw ituloy ang paghuhukay. Huwag ko raw bubuhayin ang kung sino mang nasa ilalim. Pagkatapos po noon, para bang nakaramdam ako ng mabigat sa aking puso. Napakasakit, hindi ako nakahinga. At pagkatapos po noon, nawalan ako ng malay. Nang magkamali po ako, nasa isang kubo na po ako. Pagkita ko,
may isang pamilyang kumakain sa tabi ko. "Gising ka na pala. Halika, kumain ka muna." Sino po kayo? Nasaan po ako?" "Nakita kita doon na hinuhukay mo ang sagradong puntod. Kilala mo ba ang nakalibing doon?" Si Don Rafael po." "Alam mo naman pala bakit mo pa siya hinuhukay? Hindi mo ba alam kung gaano kapanganib ang ginagawa mo?" "Huwag niyo sabihin, totoo po ang alamat. Kapag hinukay mo ang puntod niya, mabubuhay ang sinaunang aswang at lahat ng taong makikita niya, papatayin niya." Matagal na kaming naninirahan malapit sa puntod ng sinaunang aswang na iyon at masasabi kong ang angkan ko ang matagal nang nagbabantay sa kanya. May kung sinong nagbabayad sa amin para bantayan ang aswang na iyon. Mabutit hindi ka namatay sa sakit sa puso. Dahil alam mo ba, maraming mga tao ang nagtangkang hukayin ang puntod na iyon, pero hindi pa nakakakalahati ng paghuhukay ay namamatay na. Patawarin mo ako, pero hindi na kita papahintulutan pang bumalik doon. Bukod sa ayokong malagay sa alanganin ang buhay ng mag-anak ko, ayoko ring malagay sa alanganin ang buhay mo. Marami pa pong sinabi ang matanda na iyon, pero malinaw na sa akin kung gaano nga kadelikado ang puntod na pinapatrabaho sa akin ng konta ko. Sa tulong po ng pamilyang yon, nakabalik naman po ako sa pinagparadahan ko ng motor. At kahit hindi na po nila sabihin sa akin, hindi na rin naman talaga ako babalik sa puntod na iyon. Noong natutulog kasi ako, nakita ko sa panaginip ko ang aswang na si Don Rafael. Nakita ko kung gaano siya kalakas, katerible, kung gaano siya nakakatakot. Hindi ako duwag na tao, ilang espiritu na ang nakaharap at nakalaban ko. Pero sa totoo lang, sa presensya pa lang ng sinaunang aswang na iyon, masasabi kong hindi ko siya kalibel. Gagawin niya lamang akong laruan, pagkain, at pagtatawanan. Sinuli ko ang perang binigay sa akin ng konta ko. Pagkatapos nun, matagal na panahon pa akong nagpahinga. Nagkasakit din ako. Hindi ko alam kung epekto ba yon ng kapangyarihan ng halimaw na yon, pero malaki ang tsansa, malaki ang posibilidad. Taon pa bago ako nakabalik sa industriya. At mula noon, hindi na talaga ako tumanggap ng mga ganoong klaseng misyon. Normal na multo-multo na lamang. Mga espiritu, mga kaluluwa. Pero kapag usapang aswang, pas na ako dyan. Marami pa akong mga kwento, kababalaghan, katatakutan, espiritu, multo, demonyo. Yun ang isusunod kong ibabahagi sa inyo. Muli po, ako si Cardo. Sana nagustuhan niyo ang kwento na ito.